Habang tayo dito sa Pinas ay inaanod na ng matinding baha, may mga bansa na literal na nilagyan ng pader ang kanilang dagat pangontra sa flooding. May flood tunnel sa ilalim ng Tokyo. May storm gate sa Netherlands. At tayong mga Pilipino, eto, kaawa-awa. Pero ano-ano nga ba ang mga flood control system sa ibang bansa? Bakit sobrang effective nila? At kaya ba natin gayahin yung mga yon dito sa Pilipinas? Una, nandyan ang the Netherlands, na literal na matagal na sanang lumubog sa dagat. Taong 1953, nilamon ng karagatan ang Netherlands. Ang tinatawag na North Sea Flood ay kumitil ng 1,800 na tao. Pero imbis na magdasal na lang, kumilos sila. Ipinanganak ang Delta Works, isang mega project na may mga series of dams, dikes, at storm surge barriers, na ngayon ay tinawag na one of the 7 wonders of modern world ng American Society of Civil Engineers. Ang sistemang ito, pinoprotekta ng 3,700 kilometers of coastline. Ang pinaka-iconic sa mga project nila ay ang Maslanka Ring, isang giant storm barrier na parang automatic gate ng dagat. Kapag may bagyo o storm surge na papasok sa Rotterdam, automatic itong nagsasara. Parang sinasabihan ng dagat na hanggang dyan ka lang, bawal ka sa lupa. Built in the 1990s, hanggang ngayon isa pa rin ito sa pinaka-advanced na flood defense system sa buong planeta. Imaginein mo na lang kung may ganito tayo sa Manila Bay o Pasig River. Siguro, hindi na tayo nag-FB live habang lumulubog sa baha. Maliban sa Netherlands, andyan din ang Japan. Yung flood control system nila doon, parang eksena sa sci-fi movie. Ito ang GCANS Project o Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. Sa simpleng salita, ito ang pinakamalaking underground flood diversion facility sa mundo. Nasa ilalim ng lungsod ang mga dambuhalang tunnel na kasing laki ng 2 football field. Kaya nitong mag-imbak ng 670,000 cubic meters ng tubig. O para ma-imagine mo, katumbas na yan ng 268 Olympic-sized swimming pools. Pero bakit nila ginawa yan? Ang goal nila, kapag bumuhos ang ulan, instead na lumubog ang Tokyo, diretsyong pumapasok sa mga giant tunnels ang tubig. Then controlled itong nilalabas sa ilog sa ligtas na volume. Ang genius, no? Ginawa nila ito dahil alam nilang hindi nila kayang baguhin ang ulan, pero pwede nilang baguhin ang flow ng tubig. Kung flood prone ang Japan at kaya nilang gumawa ng solusyon, ano pa kaya tayo na binabaha kahit ambon lang? Okay, gets. Super advanced na sa ibang bansa. At yung mga binanggit ko mga bansa, mga first world countries sila. Tayo, third world. Hindi natin sila kasing yaman. Pero kahit ganon, alam mo bang may isang high-tech flood control din tayo? Pero mukhang hindi ata para sa mahihirap, kundi para sa mga may kaya. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng Burgos Circle BGC. May 5-story deep detention tank na kayang mag-imbak ng 22,000 cubic meters ng tubig o katumbas ng 8 Olympic-sized pools. Kapag tumaas ang tubig ulan, pumapasok ito sa underground cistern, then dahan-dahang nilalabas papunta sa Pasig River hanggang Manila Bay. Ang galing, di ba? Pero ito ang tanong, sino ang nakikinabang? Edi yung mga taga-BGC, yung mga nakakondo, may opisina, may kape sa rooftop, habang yung mga taga-Caloocan, Malabon, Pasig, Tondo, tuwing may ulan, mandatory swimming lesson ulit. Sabi nga ng gobyerno, tanggapin na raw natin na new normal ang baha. Pero teka, normal ba dapat ang baha? Kung may bilyong-bilyong flood control budget ang Cebu, pero nakaranas pa rin sila ng pinakamatinding flash flood sa kasaysayan dahil sa bagyong Tino? Ayon sa GMA News, umabot na sa halos 1 trillion pesos ang inalat na budget sa flood control projects from 2023 to 2025. Uulitin ko, trilyon. Pero kahit ganun kalaki, marami pa rin ghost projects at substandard drains. Halimbawa sa Cebu, may 414 flood control projects, pero nung dumating ang bagyong Tino, parang wala rin. Parang pera lang ang dumaan sa tubo, hindi tubig baha. Kaya kahit may mga tunnels pa tayo dito sa atin, kung butas sa integridad, babaha at babaha pa rin. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang awareness contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.